pinakahuling review ng Philippine Stock Exchange, pasok ang Petron Corporation sa listahan ng 30 List Benchmark Index, habang ang Cebu Pacific naman ay hindi nakabilang sa listahan. Pinalitan ng Petron Corporation ang pwesto ng Cebu Pacific, kung saan nakapagtala ito ng 15% adjusted float o outstanding shares sa merkado. Pinipili ang mga kumpanyang napapabilang sa listahan sa pamamagitan ng kanilang free float level, liquidity at full market capitalization. Kabilang din sa listahan ang malalaking kumpanya tulad ng Ayala at San Miguel Corporation na kasali sa market performance ng Philippine Stock Exchange. Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdiwang ng 5 panukalang batas na layong taasan ang buwis sa alak at sigarilyo. Sa pagdinig, iniharap ng bawat industriya ang kanilang posisyon sa sin tax bill. Ang karagdagang detalye ay mula kay Von Aquino na nasa Senado. Von? Yes, Sandro, nagpahayag ng kanilang pagtutol ang mga kinatawan ng industriya ng tabako at alak sa panukalang batas na mas kilala bilang sin tax bill. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa panukalang batas, nagpresenta ng kani-kanilang posisyon ng mga industry players kaugnay sa 5 panukalang batas na naglalayong taasan ng buwis sa alak at sigarilyo. Kapwa sinabi ng Pangulo ng Distilleria Limtuaco at Pangulo ng Philippine Tobacco Institute ang pangamba nilang maraming mawawala ng trabaho dahil na rin sa nakaambang pagtataas ng buwis. Ayon kay Senate Health and Demography Committee Chair Pia Cayetano, dapat maintindihan ng mga industry players na ang Pilipinas ang may pinakamababang sin tax sa buong Asia. Dapat din anyang unawain ng mga industry players ang masamang epektong dulot ng kanilang produkto sa kalusugan ng mga Pilipino. Kaya dapat anyang makipagtulungan na lamang ang mga ito sa gobyerno. Malaki din kasi anya ang ginugugol na budget ng gobyerno para sa kalusugan ng mga mamamayan at apektado anya ito dahil sa masamang epekto ng sigarilyo at alak. Tiniyak naman ni Senadora Cayetano na magiging makatarungan ang karagdagang buwis para sa mga industry players. Samantala, habang ginaganap ang pagdinig ng Senado, nagsagawa naman ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa upang tutulan ang pagtaas ng buwis sa produkto ng industriyang kanilang kinabibilangan. Sandro? Maraming salamat, Von Aquino.